Wala pa rin kami makuha impormasyon kay Brendan. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kami titigil sa pag-iimbestiga. Sana nga. Gusto ko rin malinawagan kung ano yung dahilan ng pagkamatay ni Anton. I-update kita palagi. Salamat. Kasi ba't uminom ka pa? Tignan mo, pinababattery tayo ng driver. Alam mo, kasalanan din yun ng driver. Tsaka konti lang naman. Ano ka ba naman? Si Joan. Si Joan. Salamat sa lahat. Salamat sa pagtulong mo sa akin at sa pagpapatira mo sa akin dito. Wala yan. Ginawa ko lang yung bilang kaibigan mo. Sigurado ka ba? Titira ka rin sa biyanan mo? Oo. Dahil sa tingin ko, ito yung gusto ni Anton. Na magkasama kami. Yung hipag mo, paano? Hindi na lang ako papaapekto sa kanya. Basta, pagka kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Salamat, Joed. Salamat sa lahat. Sigurado, wala ka nang naiwan. Salamat. Wala. Yan na yata. Oo. Ayun na. Yan ba? Opo. Sakay ko lang tong gamit mo. Paano, Manong? Ikaw na bahala. Buntis yung sakay mo. Ingat lang. Joet! Anong ginagawa niyo dito? Tama ba narinig ko? Buntis si Millie? Pati ka makakibo. Oo, buntis siya. Ba't ba ganyan ka magsalita, ate? Nakainom ka ba? Ikaw bang ama? May relasyon kayo? Kanina yung pinagbubuntis niya. Ate, wala kami relasyon ni Millie. Ang usapan natin, paghihigantihan natin si Millie. Hindi mo siya lalandiin. Ate, yan ba ang dahilan ba't niyo ako pinuntahan? Para awayin lang ako dahil dyan? Tito, pasensya na. Lasing po kasi si Mami. Dadalhan lang naman dapat po namin kayo ng pagkain. Pasensya na rin. Stress lang. Joet, pinapaikot ka na ni Millie. Hindi ka kasi nakikinig sa akin eh. Paano na? Mababaliwala na lang yung pagkamatay ni Nick? Kami pamilya? Paano? Ate, hindi si Millie ang kalaban natin dito. Si Brendan Salazar. At ngayon wala na si Anton. Si Brendan ang mananagot sa lahat ng kasalanan niya. Ilang buwan na yung pinagbubuntis ni Millie? Mag-iisang buwan na. Kay Anton ba yan? Oo. Alam ba ni Anton na buntis si Millie nung... Walang alam si Anton. Ate, ba't mo ba tinatanong? Wala lang. Curious lang naman ako. Tito, ito po pala yung pagkain niyo. Mauna na po kami ni Mami. Hindi na. Dito na kayo kumain. Pagpaingay mo muna yung mami mo. Ang babae mo yung tama, baka mapano pa kayo sa daan. Sandali. Maghahain lang ako ha. Anak, timpla mo naman ako ng kape, oh. Sige ma, wait lang.
Pinatay nila ang asawa ko. Nawala sa akin si Nick. Pero nawalan din si Millie ng asawa. Hindi ako papayag na maging masaya siya. Na magkaanak sila, hindi ako papayag. Ma, kape mo. Oh. Saan yung mami mo? Winona! Winona! Ma! Winona! Winona, ang ginagawa mo? Umalis ka dyan, Joy! Ma! Winona! Di mo ako papipigilan! Winona! Ma, tama lang ako magiganti! Winona! Winona! Halika! Ano nangyari rito? Halika, halika. Dito, tayo na lang po si Mami. Kailangan madala sa ospital. Halika, dadali kita sa ospital. Dito, wag na si Mami na lang po. Dito, wag niyo hayaan gumawa ng masama si Mami. Dito, galit na galit po siya dun sa asawa ng Anton. Dito, Huwag kang mag-alala. Hindi mami mo kung saan nakatira si Millie. Halika na. Tito, alam niya. Alam niya po. Narinig po namin kayo nag-uusap. Tito, ginugol niya po yun. Sinerch niya po yun sa internet. Hindi kita pwedeng iwan dito. Dito si Mami na lang po. Aling Aida, ikaw na muna bahala dito. Sige, sige, sige. Susundan ko mami mo. Kunin ko lang yung motor. Sinira mo ang buhay namin ng anak ko. Sisirain ko rin ang buhay mo, Millie. Hindi ako papayag na maging masaya ka. Dami-dami tayong lahat. Ganito rin yung favorite hobby ni Anton at ng papa niya. Kaya po pala mahilig si Anton sa puzzles. Ito nga po pala, regalo ko to kay Anton ng anniversary namin. Tinatago ko po lahat ng memories ko kay Anton. Kasi parang buhay pa po siya. Oh, parang may nawawalang isang piraso. Nawawala po talaga. Hindi ko po mahanap. Parang nung nawala po si Anton. Meron pong isang piraso ng buhay ko na hindi na po maibalik ng kahit ano o kahit sino. May sasakyan po sa labas. Baka sila Leila bumalik. Si Joed? Bakit siya nagpunta rito? Joed? Si Joed yun, di ba? Joed? Pumasok na tayo sa loob, ha? Kinukutuban ako ng masama. Tawagan ko po. Balita ko, buntis ka raw, Millie, ah. Magkakaanak na kayo ni Anton. Paano mo nalaman? Siyempre, updated ako sa lahat ng nangyayari sa'yo. Simula nung namatay ang asawa ko, marami na akong oras na para i-stalk ka. Diyos ko, nababaliw ang babaeng to. Manahimik ka! Oh, gusto mo ikaw unahin ko? Huwag si Mama! Huwag si Mama, parang awa mo na. Ina ka ni Anton. Ni hindi mo man lang pinalaki maayos yung anak mo. Di sana hindi siya natutong manloko at mambiktima. Namatay ang asawa ko dahil sa kanya! Huwag mo idamay si Mama. Ako na lang, ako ang kailangan mo, di ba? Masyado kang matapang, Millie. Ni hindi mo man lang iniisip yung anak mo. Ina ka rin, katulad ko. Alam mo kung gaano kahalaga ang anak sa isang ina. Kaya please, ibaba mo na yung baril. Ayusin natin to. Hindi! Hindi ako titigil hanggat patay ang asawa ko dahil walang pamilya mabubuo!
isa lang pwede magpalaya sa akin, Mili. Is mailabas ko lahat ng galit ko at maparusahan ka! Hindi naman kita unahan patayin. Ayoko matapos muna yung sufferings mo dahil unahin ko yung anak mo! Ma! Lumayo ka sa kanya! Nona! Nona, wag! Huwag mo ituloy yan. Huwag mong gawin yan, Nona. Bakit hindi, ha? Hirap na ako! Hirap na ako para matapos na lahat ng pinagdadaanan ko! Nona, hindi ito ang solusyon. At ano, Joed, ha? Wala kang man nagawa eh, kahit pulis ka eh. Kaya ako nagagawa ng para makapaghiganti sa asawa ko! Patay na si Anton. Ano pa bang gusto mo? Ikaw! Ikaw ang gusto ko mamatay pati anak mo! Joed! Tama na! Joed! Tama mo! Tama na! Halika, Emilio! Nona! Halika! Ano ba? Tama na! Bakit mo ba pinagtatanggol si Mili, ha? Hindi lang sila pinagtatanggol ko, pati ikaw! Ano ba, Joed? Hayaan mo na ako! Alang-alang sa kuya mo! Ate, matagal nang patay si Kuya. Pero si Arya, nandyan pa siya, buhay na buhay at kailangan kanya ngayon. Nasa ospital siya. Ha? Anong nangyari kay Arya? Nabundol mo siya kanina. Sobrang galit mo, hindi mo na nalaman na napahamak na siya. Ate, please. Itigil mo na to. Isipin mo ang anak mo. Isipin mo si Arya na mahal ka. Doon na tayo kay Cecil. Doon na rin tayo humingi ng tulong. Bakit? Si Joel. Dumating si Nona gamit niya yung sasakyan ni Joel. At nung mag-usap sila, para silang magkakilala. Ano, wag. Huwag mo ituloy yan. Huwag mong gawin to. Bakit hindi, ha? Hirap na ako! Hirap na ako para matapos na lahat ng pinagdadaanan ko! Nona, hindi ito ang solusyon. At ano, Joed, ha? Wala kang man nagawa eh, kahit pulis ka eh. Kaya ako nagagawa ng para makapaghiganti sa asawa ko! Baka nga, magkakilala talaga sila. Napakalma ko na siya. Ayos lang ba kayo? Mabuti na lang dumating ka. Mili, kamusta ka? Okay lang. Yung baby mo, kamusta? Huwag mo na kaming alalahanin. Humingi na kami ng tulong sa barangay. Hindi na ako kailangan. Ako na lang ho magsasabi sa kanila na naayos ko na ho lahat. Ako na ho bahala kay Nona. Bakit mo kilala si Nona? At bakit kanya kilala? Paano niya nakuha yung sasakyan mo? Mili, matagal na kami magkakilala ni Nona. Paano? Bakit? Ako ang may hawak ng kaso ni Anton, di ba? At isa ang asawa ni Nona sa nagreklamo laban kay Anton. Si Nick. Nung kinidnap ka ni Nick, ako ang pulis na rumisponde. Ako rin ang pumunta sa bahay nila para alamin at hulihin siya dahil sa ginawa niya sa'yo. Pero wala siya noon doon. Asawa niya nakausap ko, si Nona. Nung namatay si Nick, tinuloy ko pa rin ang investigasyon. Doon ko siya nakilala. Nakausap ko siya at naging magkaibigan din kami. Paano niya nakuha yung sasakyan mo? Pinalita ko sa kanya na nahuli na si Brendan Salazar. Pero hindi daw si Brendan ang gusto niya magantihan. Ikaw. Kaya yun, kinuha niya yung sasakyan ko. Tinakas niya, hinabol ko siya. Kaya humantong tayo sa ganito. Ano na mangyayari kay Nona ngayon? Ako nang bahala sa kanya, Mili. Lasing siya, wala siya sa sarili kanina, kaya niya gawa yun. Pwede ko ba siyang lapitan? Gusto ko sana siyang kausapin. Huwag na muna, Mili. Baka matrigger lang siya eh. Ako na bahala sa kasong to.
Tama siya, ha? Baka makasama ito sa pagbubuntis mo. Magpahinga ka na, Millie. Ako nang bahala dito. I-update ko na lang kayo bukas. Salamat. Pero iniwan ko yung motor ko sa bahay ng mga Rosales. Pakikuha na lang. Sige, salamat. Gusto ko na makita si Arya. Kailangan mo natin mag-usap, ate. Alam mo ba ginawa mo kanina? Muntik ka na makapatay. Muntik ka na mandamay ng inosente. Paano na lang kung di ako dumating? Alam mo ba pwede mangyari sa'yo? Pwede kang makulong, ate. Makukulong ka. Paano na si Arya? Nawalan na nga siya ng ama, tapos magkakalayo pa kayo? Hindi mo ba naisip yun? Alam ko na. Mali. Mali ako dun. Maling-mali yung ginawa ko. Lasing ako at kung ano-ano pumasok sa isip ko. Naghalo yung galit ko at inggit. Lalong-lalo na nung nalaman ko magkakanak na siya. Magiging masaya siya. Pero bakit ganun? Parang nag-aayon sa kanya yung pagkakataon. Tapos ako, ganito pa rin. Malungkot. Malungkot ka, ate, dahil yun ang pinili mo. Kinulong mo yung sarili mo sa galit, eh. Bakit, Joed? Napatawad mo na ba sila?